Patuloy po na nakakapagtala ng mga aktibidad ng Bulkang Canlaon at may ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Tony, magkahalong kaba at pangamba ang nararamdaman ngayon ng ilang evacuees dito sa evacuation center sa La Casillana sa Negros Occidental matapos na naman bumuga ng usok ang Bulkang Canlaon kahapon. Ayon sa PHIVOX, 3 beses ang naging pagbuga ng usok ng bulkan na may kasamang abo simula alas 3:59 at sinundan ng alas 4:28 at alas 5:23 ng hapon. Sa loob naman na nakalipas na 24 oras ay 32 na volcanic earthquakes ang naitala sa bulkan. Mataas din ang naitalang sulfur dioxide na ibinuga nito na umabot naman sa 8,000 tons. Ayon sa PHIVOX, ang mga ganitong aktibidad ay normal umano sa bulkan na nasa alert level 3. Ngunit hindi nito inaalis ang posibilidad ng muling pagputok ng bulkan. Patuloy naman ang paalala ng PHIVOX sa mga residente na nakatira sa mga downstream barangays na maging alerto. Sakali kasing umulan ng malakas, hindi lang mud stream flow ang maaring maranasan ng mga residente, kundi lahar flow na ang posibleng idulot nito. Asahan din daw ang mas makapal na ash deposits o mga natipong abo na posibleng sumama sa pagbaha sakaling sumama ang panahon. Muli na namang itong ikinabahala ng mga residente ng bayan ng La Casillana, pati na rin ang mga evacuees na nasa loob ng evacuation centers. Ayon sa 74 anyos na si Elelio, kahit sanay na ito sa aktibidad ng bulkan, kahit papaano, ay kinakabahan pa rin daw ito nang bumuga na naman ng usok ang bulkan kahapon. Pansin din daw nito ang pagbagsak ng kanyang katawan, dulot na rin ng magkahalong kaba at pangamba. Kaya maaga pa ay naglakad-lakad daw ito at nagpahangin muna para maibsan ang pag-aalala. Sa ngayon ay mainit ang panahon dito sa La Casillana, ngunit may paminsan-minsang pagpatak ng manipis na ulan. Tony, naghahanda na rin ang mga evacuees sakaling sumama pa ang panahon habang nagpapatuloy naman ang pagbantay ng La Casillana LGU sa mga sapa at ilog sa posibleng mud stream flow o lahar flow. Yan muna ang latest mula dito sa La Casillana. Balik sa inyo dyan, Tony. Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong may binabantayang low pressure area sa Mindanao. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Opo, mataas nga daw po yung chance na maging bagyo yung LPA sa Mindanao. Magiging kasintindi po ba ito ng mga nagdaang bagyo? Well, sa ngayon po, malapit ito sa kalupaan ng ating bansa at hindi natin niro-rule out na posible nga itong maging bagyo sa susunod na or sa loob ng 24 na oras. No? Pag nagkaganon, bibigyan natin ito ng local name na Cherubim. At dahil nga malapit na ito sa kalupaan ng ating bansa, hindi natin inaasahan kasing lakas ng mga bagyo gaya ng 2011 na bagyong Sendong na tumama sa Mindanao. Hindi natin inaasahan na ganun kalakas, pero sa ngayon ay kailangan nating paghandaan kung ano man yung posibleng epekto nito. Dahil kapag naging bagyo po ito in the next 20 or within the 24-hour period, ay asahan po yung agad-agad na pagtataas ng wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Visayas at ng Mindanao area. Sa mga lugar po sa Mindanao, ito direktang makaka-apekto? Well, sa ngayon, base sa pinalabas natin na weather advisory, meron po tayong mga paulan na inaasahan, within today, heavy to intense dito sa may bandang Surigao or sa Caraga at saka dito sa ilang lalawigan ng Davao Region, while moderate to heavy sa natitirang bahagi ng Davao Region. At ito nga, yung mga bandang Agusan area, yan po, yung mga areas na nasa silangang bahagi po ng Mindanao. At sa mga susunod na araw, asahan natin na mas posible pang dumami yung mga lugar na posibleng makaranas ng moderate to heavy hanggang intense rains dahil nga dito sa potential na bagyo sa silangang bahagi nga ng Mindanao area. Posible po bang mag-iba ng direksyon yung LPA, lalo na kung maging bagyo na po ito? Well, sa ngayon po, nakikita natin kung maging bagyo ito, talagang mas malaki ang chance na tumawid dito sa may bandang Visayas, Mindanao area within the next 2 to 3 days. Kaya kanina nga po, nagkaroon na tayo ng pagpupulong with the OCD and the RMC at yung iba pang mga government agencies na partner natin sa disaster risk reduction and management, lalong-lalo na pag may ganitong mga weather system tayong binabantayan. Okay, maraming salamat, Chris Perez ng Pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang tricycle driver matapos barilin ng kanyang nakaalitang chief tanod ng isang barangay sa Iloilo.
Arestado naman ang isang lalaki sa Cebu matapos manuntok ng isang babae at traffic enforcer. Ang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Inaresto ng traffic enforcers ang isang lalaki sa gilid ng kalsada sa Mandaue, Cebu. Maya-maya pa, sinuntok sa mukha ng isa sa mga traffic personnel ang nagpupumiglas na lalaki. Ayon sa impormasyon, hinuli ang lalaki matapos biglang suntukin sa tiyan ang isang babae na naghihintay lang ng masasakyan. Nanumbag sa timing kayo kay babae dito nga naghuwat in town og kanang bagong gihatod sa iyang banda. Nga naghuwat og kanang pasayroan ba. So before siya nakasakay in town, gikalitan siya sumbag sa tiyan. Sinubukan pang takasan ng lalaki ang mga rumispondeng otoridad. Dito na nasuntok ng suspect sa mukha ang team leader na gumanti lang daw. Nagtamo ng pasa sa mukha ang rumispondeng traffic enforcer. Samantala nasa kustudiya na ng pulisya ang nagwalang lalaki at nakatakdang sampahan ng reklamo. Duguan ang isinugod sa ospital ang isang lalaking security guard sa Cagayan de Oro City. Ang gwardya nabaril ng isang traffic police investigator ng Cagayan de Oro City Police Traffic Enforcement Unit. Ayon sa pulisya, nagsagawa ng investigasyon ang traffic police sa nangyaring aksidente sa lugar nang bigla umanong sumugod ang gwardya. Hinabol daw ng gwardya ang pulis kaya't nabaril siya ng pulis sa balikat. Ligtas naman ang gwardya na nagpapagaling sa ospital. Na-recover ng mga pulis ang kutsilyo na dinala ng gwardya na napag-alamang nakainom ng alak. Naka-restrictive custody na ang naturang pulis habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sinisikap pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng panig ang magkabilang kampo. Nabaril ang isang tricycle driver sa tabi ng kalsada sa Zaraga, Iloilo. Ang suspect ang mismong chief tanod ng Barangay Hines. Ayon sa Zaraga Police, dumalo ang suspect at biktima sa Christmas party ng Asosasyon ng mga Tricycle Driver at Operators. Ngunit sa kalagitnaan ng selebrasyon, pinagsalitaan umano ng masasakit na salita ng biktima ang suspect na naging dahilan ng gulo. Dinala pa sa ospital ang biktima, ngunit binawian ng buhay dahil sa tinamong tama ng bala sa tiyan. Nahuli naman ang suspect. Na-recover ang paltik o improvised na baril na pinaniniwala ang ginamit ng suspect. Depensa niya, ininsulto raw siya ng biktima. Hinabol pa raw siya ng biktima habang sakay sa kanyang motorsiklo. Nakipagitgitan pa umano ang biktima sa daan, sakay na kanyang tricycle habang nangyari ang pamamaril. Mariin niyang itinanggi na pagmamayari niya ang baril. Inagaw ko sa ginihapaan. Yung kuhan ko sa dapiro ko sa tricycle na. Tapos mo ito nga pag-buklas na kamot na, magpagkutay kami, naagaw ko itong ng armas. Naagaw ko, kag napitkan sa. Nakakulong ngayon ang suspect sa Zaraga Municipal Police Station. Nahaharap siya sa reklamong murder. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.